Hinikayat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang publiko na huwag matakot na magsumbong patungkol sa mga pang-aabuso sa kalsada dahil sagot sila ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Bernard Ferreira. Poprotektahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang uploader ng viral na video na nagpapakita ng umano'y karerahan ng 6 na bus ng GV Florida Transport Incorporated sa National Highway ng Cagayan noong June 8. Ang hakbang na ito ay kasunod ng anunsyo ng GV Florida na magsasampa ito ng kasong cyber libel laban sa uploader del umano sa malisyoso at mapanirang layunin ng naturang video. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, nagbigay ng katiyakan ng Department of Transportation na magbibigay ng legal assistance sa uploader. Bahagi ito ng pangangalaga sa mga mamamayang nagsusumbong ng mga abuso sa sektor ng transportasyon. Rest assured, no? Secretary Vince Dizon and all of those under him, no? LTFRB, proprotektahan at susuportahan. Good. Kasabay nito, muling nanawagan ng LTFRB sa publiko na ipagpatuloy ang pagsusumite ng mga ulat at video laban sa mga abusado at kaserong driver upang matiyak ang kaligtasan sa lansangan. Binigyan din naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga pampaserong sasakyan ay dapat magsilbing ligtas at komportableng transportasyon at hindi dapat malagay sa peligro ang buhay ng mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Magugunitang sinuspende ng DOTR ang operasyon ng 15 unit ng kumpanya na bumabiyahe sa mga rutang Santa Ana hanggang Sampaloc sa Cagayan at mula Baguio City patungong Apayao sa loob ng 30 araw bilang tugon sa insidente. Bukod dito, nirevoke ng DOTR ang lisensya ng 3 driver na una nang natukoy na sangkot sa karerahan ng mga bus. Nauna nang humingi ng paumanhin ng GV Florida sa insidente ngunit hindi ito tinanggap ni Secretary Dizon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.